I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Look at that, peoples. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW sa wakas. Ano guys, ang masasabi nyo dito? Nanumpa na mga kababayan ng ating idolo na si dating ex-PNP Chief General Torre. What do you think guys? Oh nako, lagot kayo talaga sa buong Maynila. I think lang in my thinking lamang, I think there's a purpose why President Marcos Jr. Give this kind of position to ex-PNP Chief General Torre. Well, sa akin lang guys, parang pwede siyang ipambato ng Pangulo sa darating na 2028 dahil alam po natin si ex-PNP Chief General Torre, malakas ang hatak ito sa taong bayan dahil sa kanyang tapang at galing at hindi kayang suhulan ng pera. You see mga kababayan, talagang binibigyan talaga siya ng posisyon. Parang ang dating sa akin is parang hinahasa ito talaga si General Torre. Well, correct me if I'm wrong. Kung tama yung pananaw ko, wow, thank you very much. At least, pwede siya guys. Magiging, senador or whatsoever. Ay nako, magaling na tao ito. Konting hasa lang ito. Pagdating sa, pamumuno, kayang-kaya. So, I think itong posisyon niya, parang ito ang stepping stone niya para madagdagan ang kanyang knowledge how to how to handle people na napaka-agresibo. Alam natin what I'm trying to say is aggressive means sa Maynila, alam po natin maraming pasaway, 'di ba? Ang daming pasaway talaga. Oo, so diyan mo makikita kung paano niya ma-handle yung mga tao na ito. Alam po natin hindi balasobas si dating ex-PNP Chief General Torre. Nakukuha sa usapan po 'yan, no? Parang ang dating sa akin, no, 1 2 3, no? Bibigyan kanyang ng chance pa. Pag pangatlo medyo nagpumapalag ka pa, ay talaga naman aarestuhin kanya, 'di ba? So maganda ito. Maganda. Congratulations ex-PNP Chief General Torre. Ayan, talagang hindi siya talaga hinayaan ng Pangulo na hindi mabigyan ng posisyon. Kaya yun, nanumpa siya sa harapan ni ES Recto, mga kababayan. So dahil yan, basahin po natin ano palagay nyo? Masaya ba kayo? Ako, masaya ako syempre. Pwede pambato ng Pangulo ito guys. 'Di ba? If ever na pambato ng Pangulo ito. Tapos run for Vice President or President. Ito, example ko lang naman ba? 'Di ba? So, for sure yan. Nasa likuran niya si Pangulong Marcos Jr. sa mga panahon na yan. If ever tatakbo siya sa pagkapangulo. Di ba? Ang advance ng isip po talaga. Grabe kayo ha. Well guys, kanya-kanya tayo ng kaisipan pero ako nauuna na ako. Grabe. Ano lang naman. I'm not assuming. Pero, example lang. Ganun, di ba? Sabi dito mga kababayan, ang pagbabalik Marcos appoint ex-PNP Chief General Chief Torre as a new MDA General Manager. Huwag yung ismulin yung posisyon na yan dahil mabigat na posisyon yan mga kababayan. Sobrang mabigat yan. Buitro Manila kamo. Kayo ba kaya nyo i-handle yan? Napaka-sensitibo rin itong posisyon niya. Naku po, talaga naman grabe. At hindi basta-basta po yan. Dahil ang hawak niyan, di ba, LGU sa buong Kamaynilaan. Yan ang pinaka-city ng Pilipinas. So, at dyan pa lang, makikita mo kung paano niya i-handle ang mga bawat lugar. Di ba? Parang Pangulo din yan no? Lahat hawak niya, buong Pilipinas. Katulad nga ng sinasabi ko, parang ito ay tinitraining
ito si dating PNP Chief General Torre para sa magiging posisyon niya pagdating ng panahon, if ever he will run sa higher position ng pagkapolitiko. Agay, ano guys, ang kapalagayan niyo sa sinabi ko. Like for example lang, baka, who knows, hindi natin alam, okay? President Ferdinand Marcos Jr. has named former Philippine National Police Chief General Torre III as General Manager of the Metropolitan Manila Development Authority. Nako po. Sabi dito, Presidential Communication Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro confirmed Torre's appointment on Friday afternoon. Torre's designation will effectively pave the way for his retirement from the PNP, as he has yet to retire after being replaced by Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. Torre will replace Procopio Lipana, a retired police colonel and brother of Commission and Audit Commissioner Mario Lipana, who is under probe for alleged involvement in government project through his wife construction firm. Agay. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? At least si dating PNP Chief General Torre, ang dami niya pong karanasan, no? Sobra-sobra na po yung experience niya. Ngayon, ito na naman, another experience. Dumaan na siya sa pagka-PNP Chief, kayang-kaya niya may handle. So, baka naman sabihin ng iba, si dating ex-PNP Chief General Torre, tinanggal siya ng Pangulo. Hindi po siya tinanggal. Kinausap siya ng Pangulo. O, di ba? Pero siya po ang nagdistansya, kaya nagbitaw na lang siya, no? Hindi po siya tinanggal ng Pangulo. Si General Torre kasi, may panindigan po yan. Hindi po basta-bastang tao yan. Di ba? Kaya, alam naman po ninyo yan kasi ano yan kumbaga sinabi na ng Pangulo nung panahon na yun in-explain niya kung bakit, 'di ba? Pero hindi po niya tinanggal. Kinausap niya si General Torre nung panahon na yun. Pero si General Torre ang umayaw, kaya yun kumbaga nag-step down na lang siya sa pagka-PNP chief. Ayun, 'di ba? Kaya nakikita natin walang sama ng loob. Hindi sumama ang loob niya sa Pangulo dahil alam ng Pangulo ang kakayahan ni General Torre at hindi niya pabayaan yan. At ito na nga. Ayan, binigyan siya ng posisyon para nang sa ganun maitrain ang kanyang skills para pagdating ng panahon, pag tumakbo, kayang-kayang pamunuan ang buong Pilipinas. Naks naman. Grabe naman yung advance. Masyadong advance yung isip ko, guys, hindi istorya yan like for example lang po yan. Hindi naman ako sure kung tatakbo naman si General Torre, kayo naman example lang, 'di ba? Example lang, malay natin baka isa sa pambato ng Pangulo, who knows, 'di ba? Baka example. So yun mga best, kayo na pong balang magkomento at sa baba. So yun mga kababayan, kayo na pong bahalang magkomento, dagdagan nyo yung sinasabi ko, comment in comment section mga best. Thank you for watching. See you again na may next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.